Hello J viewers! Welcome here in my channel. This is J and Villaluna, IFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification bell so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel to, thanks for watching. So without further ado, let's go and watch. In today's video, meron akong i-share sa inyo na based on her experience nung pumunta siya dito sa Hong Kong. So, isa siyang domestic helper. First timer siya and i-introduce natin siya maya-maya konti. Pero ito is conversation lang namin sa Messenger and nag-send siya sa akin ng mga videos, mga photos, and voice record na pwede nating maging guide kung kayo ay papunta na dito sa Hong Kong. So, gusto kong i-clarify no na, di ba sabi ko nung nakaraan yung mga updates ko doon na yung about sa mga flights, na ban na flights. So, dito, meron lang akong konting i-explain, no? Kasi, di ba sabi ko doon na yung Hong Kong, gawa ng ban, no? Pumili lang sila ng mga domestic helper na pwede nilang papuntahin dito. Yun nga po, yung mga resident lang dito at yung mga domestic helper na galing na dito at na-ban lang dyan sa Pilipinas. Pero ngayon po, meron silang pinapapasok na mga first timer, pero it depends on the documents and sa yellow card na provide nyo na mabilis talagang approve ng Hong Kong. Tapos, dito may mga guides and tips siya na binigay sa atin na pwedeng makatulong sa atin ng malaki. So, maraming salamat sa iyo, Miss Matt, kasi binigyan mo ako ng pagkakataon or binigyan mo talaga ng time at effort na i-share itong na-experience mo para malaman din ng mga gustong mag-apply dito at ng mga kababayan natin sa Pilipinas. So, ang pangalan niya po dito sa Messenger is Matt0. Isa tayo sa una-una. So, lahat ng mga sinabi niya, no, ilalagay na lang natin. Meron siyang sinend na link dito na HKSAR, Department of Health and Quarantine Information Declaration. So, maya-maya malalaman natin kung ano ba yung use nun. Merong nagtatanong kilo ang pwedeng dalhin or pwedeng bagahe mo lang sa airport. So, ito yung sinabi niya about sa Cathay. Kasi Cathay Pacific po ang kanyang sinakyang airlines. So, yun. Pakinggan natin. Sa Cathay, 30 kilos. Tapos yung hand carry, 7 din yata. Hindi ko, kalimutan ko eh. Wait, sisilipin ko. Sabi ko pa. Tapos, ayun. Mga toiletries. Magbaon sila ng mga pagkain kasi boring sa quarantine area. Magbaon sila ng mga noodles nila kasi wala namang noodles dito. Yung mga siguro yung mga naka-pouches na. Sariling kutsara tinidor. Magbaon din sila ng mug or yung pwedeng baonan na pwedeng hot and cold. Sabon, sariling sabon, tsaka yung mga panlaban sabon, dala sila nun. Alcohol, of course. Pag nasa swab test na kayo, bibigyan nila kayo ng quarantine order. Yung quarantine order na yun, importante yun. Dadagdag mo yun sa document mo kasi kada labas mo, paglabas mo ng airport, hanapin yun sa'yo. Hanapin sa immigration yun. Tapos, syempre, kasi dun yung quarantine order mo, dun yung papatunay kung saan hotel ka nakapunta. Kasi meron silang mga ini-scan dun. Meron silang QR code na ini-scan dun. Magdala sila ng vitamins sa labat. Ayan. Pag may nararamdaman sila at least, diba? Tapos, yung magandang face shield sana. Kasi, ang hirap magtiwala sa airport pa lang. Kung pwedeng hindi ka kumain sa airport pa lang, huwag ka nang kumain doon. Kasi hindi mo alam kung sino yung may dalang COVID. Mag-full tank na sila pag alis pa lang sa bahay. Tapos inom ng maraming tubig. Iwasan niyo humawak siya kung saan-saan. Ano pa ba?
sa maraming pagkain. Para di sila ma-boring. Magdala sila ng dilata. Yung mga ready to open na. Bitin mo nalaan ng yoga mat nyo para pwede kayo mag-exercise or jumping rope. Yun. Magsuot ng maayos na damit. Mag-jacket kayo, mag-pantalon, mag-running shoes kayo kasi ang sakit sa paa. Kung maghapon kang maglalakad, magtatatayo. Wala kasi kung yung picture dun sa sa swab test namin sa airport ng Hong Kong. Kasi ang dami ko kasi bit-bit. Alam mo yun, hawak mo pa yung papers mo, yung maleta mo, yung travel bag mo, yung may bag pa akong ang maling-mali ito, may dala akong yung shoulder bag. Dapat hindi ganun, dapat sling bag lang, yung suksok agad yung mga gamit mo. So, komportable ka talagang maglalakad-lakad. Pakinggan nyo yung mga sinasabi Siyempre, niya. ang pinakasikat na pinapadala sa Hong Kong, ang napkin at ang tsinelas. Ayun. Face mask, of course, dala kayo. Baba. Sobrang hirap kasi mula umaga. Alas 7 kami bumili sa NAIA. Nakapasok kami sa eroplano, alas 11 na. Ay mga 10:30 na, ganun. So, ang haba-haba ng pila, ang hirap. May verification pa sila na tinatawag. Hindi basta-basta. Take note kayo ha. Lagi kayong pay attention sa mga sinasabi. Tapos may paalala na yung BOQ, hindi pinapayagan o hindi inaalaw ni NAIA kapag bago kang bakuna, lalo na yung second dose. So, kapag naka-second dose ka, you have to wait for 14 days bago ka magbiyahe pa Hong Kong. Kasi maraming denied doon sa NAIA. Then din sila, nirevoke sila ulit. Yun, number 1, makapaka-importante nun. Mga 10:30 kami nakapasok sa aeroplano. Tapos biyahe kami dito, mga 1.5 oras. Tapos dumating kami sa airport, mga 1:30, ganyan. Parang ganun. Tapos antay kami. Okay, so yon ulitin ko lang. So sabi niya, pag kakatapos mo lang daw ng second dose, wag daw kayong magpa-book ng flight agad-agad. So maghintay daw kayo muna ng 14 days bago kayo flight kasi nadi-deny doon kasi mag-wait daw tayo ng 14 days muna bago ang flight. So yun yung tandaan nyo kasi napaka-importante ito yung mga sinasabi niya kasi syempre na-experience niya na at pinagdaanan niya yun nung pumunta siya dito. Mga 1:30 kami dumating sa Hong Kong. Pagdating namin ng Hong Kong, ano ba tawag nito? Parang MRT sa atin. MTR yan dito. Punta kami sa kabila para sa swab. So, hindi naman kayo mawawala doon kasi ang daming guide. Medyo, kailangan mo sumunod sa rules kasi medyo nakakatakot. Baka sugutin ka, arestuhin ka na lang. So, hindi naman natin sariling bansa, yun lang. Kaya ewas kami mag-picture doon. Anong pa kaya? Pagdating doon, swab, mahaba yung lalakarin nyo, mga inday, mga dudong. So, tsaga-tsaga para matapos. Ingatan ng sarili. Yun tama yung MTR yung tawag yun dito, no? So, hindi naman kayo mawawala dito kasi maraming nakalagay na signboards sa dadaanan nyo at sa pupuntahan nyo. So, all you have to do is to follow the guidelines lang talaga para hindi kayo mawala at hindi kayo magkamali sa mga sinasabi nila. Ate, yung QR code, na pagdating nyo sa Hong Kong, i-scan yan doon. Dadalahin muna kayo doon sa isang desk na may mga mag-guide naman sa inyo doon na kailangan nyo siyang i-fill up through online. So, palupitan ng cellphone doon kasi pag may hinahin yung cellphone mo makakuha ng wifi ay ang tagal mo, hindi ka makakakuha ng QR code mo. Kanya-kanya po yan ang QR code. Yung QR code na yun, naglalaman po ng sarili niyang information. So, hindi po pwedeng ipapasa yan sa ibang tao. Yes. Hindi pwedeng sipa-screenshot, bawal yun. Yes. So, kailangan mo mag-fill up ng sarili mo. And then, papayagan ka naman nila kung hindi ka makakatch up ng wifi doon. Nakikisuyo sa isang friend, mag-fill up si friend, and then, pwedeng ipasa doon sa kasama niya.
Yun guys ha, huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga makakasalamuhan nyo lang, okay? So, lahat nga, sabi ko, paulit-ulit na to, lahat ng documents na pwedeng gamitin sa mga pagdadaanan nyo papunta dito sa Hong Kong, ingatan nyo. Is to bring, importante yung documents, passport, ICD, the International Certificate of Vaccination, COVID vaccination. Kung wala silang nakaregister dun sa yellow card nila ng passport, meron binibigay si BOQ na certificate, i-present lang yun. Medyo ingatan kasi alam nyo naman, baka pagka nalukot, sabihin nila fake. Yan, ingatan nyo daw na wag matupi or wag malukot or wag maging messy yung QR code nyo kasi napaka-importante yan. Luggage, small luggage lang, ina-allow din talaga. Kasabihin naman ng mga broker yan na small luggage lang. Madami kayong magbili. Sa Cebu Pacific, 20 kilos yung check-in. And then sa hand carry is 7. Ang katay naman is 30 kilos. And then yung hand carry, not sure kung 7 din. Hindi ko pa nakita ito. Pagkatapos mong maswab, bibigyan ka nila ng snacks. Tapos, upo ka dun sa may waiting area nyo. May mga numbers yun. Medyo malayo-layo yung lakaran. Madami kasi yun. Sa laki pa naman ng Hong Kong Airport. Tapos, namaya send ko yung pictures na ako nag-wait. Kung pwede lang, wag na lang din kumain dun sa Hong Kong Airport. Wag na wag ibababa yung face mask. Diyos ka ba? Ang napakahirap. Kasi sa airport, sa aeroplano pa lang, nasa my right side ko sa likod, yung positive. Buti na lang hindi ko nakuha yun kasi kumain ako dun sa aeroplano. Pero hindi ko binaba yung mask ko. Parang subo-subo lang sa loob ng mask. Diba? Mantanga lang yung parang may 3 hours and 3.5 hours akong nakapila dyan. Grabe yung pag-aantay, grabe yung verification na magagaling pa sa Hong Kong bago ka na papasukin sa aeroplano dyan sa Pilipinas, sa NAIA. May konti akong clips dito. Parang nakakahiya kasi hindi kasi ako marunong mag-video-video. Ito. Nakababa na kami. Yes. Ano siya ba airport nila? Okay. Ito yung video niya ng pagdating nila ng airport. Oo, ikaw na yung vlogger soon. So, ito yung QR code, no? Sa Hong Kong Airport. Ayan. Laki ng hotel nila. Ng hotel lang. Laki ng airport nila. Gutom na ako. Ang laki-laki ng airport nila. Ang powerful, ang ganda. Powerful. Glass A. Diyan po ate, diyan kami nagkantay ng swab namin. Ng result ng swab namin. So, ito yung pinaka-nakakabang parte. Siyempre. Kasi, kukunin nila yung documents dun sa mga pwedeng lumabas. Dun sa mga negative naman, iiwan nila. Idiretso daw sa ospital. Tapos, pagdating sa hotel, mga after 3 days, may saliva test. After saliva test, may swab test. Kinabukasan naman pang 4th day naman. Hindi ko pa alam kung kailan pa ulit yung swab test namin. Pero mga 5 pang swab test yung aabutin namin bago kami makalabas ng quarantine area. Okay. So, may mga tanong ako dito sa kanya. So, nagtanong ako sa kanya, pwede maglaba dyan? Sabi niya, pwede sa CR, lababo. And then siya na, dito. Ito yung compulsory quarantine order. So, may sanan siya dito. Papakita ko na lang ang itsura. Takot lumabag dyan kasi
25,000 Hong Kong dollars. Tapos 6 months ka pang kulong. So, bawal na bawal ka mag-step kahit malang paa mo sa tapat ng pinto. Mas ka nung pinto para kumuha ng pagkain, pwede. Pag kukuha ng pagkain, kakatok sila. Tapos, nakalagay din sa maliit na upuan yung pagkain, kukunin mo. Bawal na bawal lumabas. Kahit pagbukas ng bintana, bawal. Ito kasi, ang tanong ko sa kanya kung pwede siyang makalabas ng hotel. So, sabi niya, ito, bawal daw. Tsaka may multa. So, wag nang i-attempt na lumabas. Tapos, tinanong ko siya, kung ano ba yung status niya. I mean, kung resident ba siya? Syempre, hindi. Domestic helper siya na first-timer. So, may nakakapunta pong first-timer dito. Kaya wag kayong mawalan ng pag-asa. So, pwede naman magpahatid ng mga pagkain or Opo, first timer po ako. Kabado ako kasi nasa airport pa lang. Kasi yung isa namin kasama, sobra siyang exaggerated. Gusto niya laging may update sa airport. Tapos, hindi ko sinasadya na picturean ko yung sa may immigration para sa mga domestic helper sa airport. Diba, alam mo yun, diba, dumaan ko din din. Tapos, maya-maya bigla na lang sumusugod yung mga no picture. Sabi ka na sa akin. Pero hindi na ako naman. Tapos sabi niya, it's okay. Nakakatakot lang, sumusugod sila. Tapos, nagtanong ako dito sa kanya kung sino yung nagbayad ng quarantine hotel. So, syempre, si employer, wag kayong papahig na kayong magbayad, ha? Kasi wala naman yan sa pinirmahan yung kontrata. So, yung employer nyo talaga yung, yung may right na magbayad yan. Aking tulong to sa inyong lahat. So, sana napakinggan nyo na ayos yung mga sinabi ni Miss Matt. So, sana nakatulong ang video na to sa inyo at nagkaroon kayo ng idea about daanan niya simula nung mag-umpisa sila sa airport dyan sa Pilipinas hanggang nakarating sa airport sa Hong Kong hanggang sa quarantine area. So, yun po. Kung meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and some questions na gusto nyo itanong sa video na to, i-comment nyo lang sa baba. And sana nagkaroon kayo ng idea at nagustuhan yung video na to. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Bella Luna FW here in Hong Kong, your friendly Bella. See you on my next video. Bye! So, thank you ulit kay Miss Matt sa pag-share ng kanyang experience papuntang Hong Kong. Bye-bye guys! Good night!